Shalom mga kaibigan! Ako si Rabbi Rich. Ngayon, titingnan natin ang isang makapangyarihang tanong mula kay Shaul sa Kermana Korinto, Kabanata 1, versikulo 20. Itinanong niya, nasaan ang matalino? Nasaan ang dalubhasa sa kautusan? Nasaan ang mahusay makipagtalo sa panahong ito? Hindi ba't ginawa ng Diyos na kahangalan ang karunungan ng mundong ito? Sa buong kasaysayan, maraming tinatawag na dakilang palaisip ang bumuo ng iba't ibang ideya at relihiyon upang magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Ngunit narito ang katotohanan. Lahat ng mga ideyang iyon, maliban sa pananampalataya kay Jesus, ay umaasa sa sariling pagsisikap ng tao upang maabot ang Diyos. Para sa mundo, parang kahangalan na ang anak ng Diyos ay namatay sa krus para tubusin tayo. Iniisip nilang napakadali nito. Kaya naman, gumagawa sila ng mga ritual o mahabang listahan ng mga dapat gawin. Ngunit sa huli, ang mga makataong ideyang iyon ay humahantong lamang sa kamatayan at patuloy na pagkakahiwalay sa Diyos. Magkaiba ang karunungan ng Diyos. Itinakda ng Diyos na ang mundo, gamit ang sariling talino nito, ay hindi makikilala siya. Sa halip, pinili ng Diyos na gamitin ang tinatawag ng mundo na kahangalan, ang pangangaral ng Ebanghelyo, upang iligtas ang mga nananalig dito. Maging ang mga iskolar noon ay hindi kinilala si Yeshua bilang Mesiyas dahil hindi siya ang leader militar na inaasahan nila. Ngayon, gusto kong marinig ang inyong panig. Sa pagtingin ninyo sa mundo ngayon, saan ninyo nakikita na ang karunungan ng tao ay nabibigong magbigay ng tunay na mga sagot? Ibahagi ang inyong mga iniisip sa comment section sa ibaba. Gusto ko itong mabasa at simulan ang ating usapan. Tandaan ninyo mga kaibigan, ang mga Judyo ay humihingi ng mga tanda at ang mga Griego ay naghahanap ng karunungan, ngunit ang ipinangangaral natin ay ang Mesiyas na ipinako sa krus. Para sa iba, ito ay hadlang o purong kalokohan, ngunit para sa atin na tinawag, ang Mesiyas na ito ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, ang kahangalan ng Diyos ay mas matalino kaysa sa karunungan ng tao at ang kahinaan ng Diyos ay mas malakas kaysa sa lakas ng sangkatauhan. Huwag umasa sa sariling pagsisikap. Magtiwala sa Kanya na naging karunungan, katuwiran, kabanalan at katubusan para sa atin. Hanggang sa muli, ang sinumang nais magmalaki ay magmalaki sa Adonai. Shalom!